Kamakailan lamang nga po kumalat sa social media ang posibilidad na pag-request ni Stephen Curry ng trade sa Golden State Warriors since hindi nga nakakagawa ang kanilang front office ng magandang move para makabalik sila sa pagiging championship contender. Kaya mas mabuti nga daw kung lumipat na lamang ito. Dahil nga sa paglabas ng ganitong balita, may ilang mga teams rin naman ang nagbigay na ng interes sa kanya. At isa dito ang Boston Celtics kung saan ang mismong President of Basketball Operation nga na si Brad Stevens ang tumawag sa front office ng Golden State upang pilitin ito na makagawa ng trade. Meron nga silang sapat na package ngayon ang Boston na kanilang maipangu-offer sa Golden State upang maisakatuparan ng ganyang klaseng trade. Sa ngayon, kaya nga daw i-offer ng Celtics bilang kapalit ni Curry sina Paul George at Sam Hauser na may kasamang 3 first round pick, which is posible rin naman tanggihan ng Golden State. Kaya kailangan talaga ng mas malaking offer ng Boston para makumbinse ang Golden State Warriors. Samantala, mismong si Joel Embiid na ang nangako kay LeBron James at sa buong team na mas magiging maayos ang kanyang kalusugan next year. Sinigurado nito hindi kagaya nitong nakalipas na taon, kakayanin nga niyang maglaro sa majority sa mga regular season games at sa playoffs. Pero mukhang duda pa rin naman dito si LeBron at maging ang kanyang makakampi. Kaya ito ang dahilan bakit sila na mismo ang personal na nakiusap sa front office na maaari nga kumuha sila ng isang backup ni Joel Embiid, ang huling player na kanilang kukunin sa free agency. Wala pa rin namang tiwala si LeBron James kung kakayanin ni Embiid maglaro ng back-to-back. Kaya kailangan talaga ng Philadelphia na magkaroon ng isang legit at reliable na center na kayang kapalitan sa kanilang lineup. As of today, nag-iisa lamang nga ang backup nito na si Bona at posibleng kumuha pa ngayon si Bob Myers ng isa pang big man na aalalay rin sa dalawa. Sa kabilang banda, naging maganda nga ang performance ni AJ Debonsa sa nagdaang Summer League kaya tumaas ang expectation sa kanya na kakayanin nitong makipagsabayan laban sa pinakamalalakas na player sa season. At iyan ang balak gawin ni Debonsa matapos nitong sabihin sa interview gusto nga niyang bantayan ang ilan sa malalaking pangalan at superstar. Pero mukhang napapasobra na rin naman ang confidence nito matapos niyang banggitin na isa nga sa gusto niyang bantayan si Luka Doncic sa mga isolation plays upang malaman kung madali nga ba talaga itong gumawa ng puntos. Gusto rin naman niyang makita kung gaano nga ba kabagal si Luka gumalaw at maglaro. Sa madaling salita, mukhang hinahamon nga ni Luka Doncic o hinahamon nito si Luka Doncic ng 1v1 kapag nakatapat na ng Washington Wizards ang Los Angeles Lakers sa regular season. Dahil sa naging pahayag na ito ni AJ Debonsa, may ilang mga fans ang nagsabi pagsisisihan nga daw nito ang kanyang mga sinabi kay Luka Doncic at yan ang ating aabangan.